Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Justin Brownlee, no comment sa kanyang pangalawang doping issue. Robert Bolick hindi na masaya sa NLEX. Isa sa pinagpipilian ang Barangay Ginebra. Eto ngang si Robert Bolick mga chong, ang isa sa mga kasalukuyang mahusay na gwardya sa PBA. Unstoppable pagdating sa opensa, pero ayon nga sa mga balita ay hindi nga masaya etong si Robert Bolick sa kanyang kasalukuyang koponan na Northport Batampier. At ayon nga sa source ng Spin.ph, ayaw munang magsalita ni Robert Bolick sa media para hindi na lumala pa yung kanyang issue sa kanyang kasalukuyang koponan. Pero ano nga ba yung nangyayari kay Robert Bolick? May katotohanan nga ba na gusto nitong mapunta ng Barangay Ginebra? Ayon nga sa ating mga trusted source, ay hindi nga masaya itong si Robert Bolick sa NLEX Road Warriors dahil ang gusto nga nito ay makakuha ng kampyonato. At sa kasalukuyang estado ngayon ng NLEX Road Warriors ay wala talaga silang pag-asa na magkampyon. At yan nga yung dahilan kung bakit hindi na masaya si Robert Bolick. Ang tanging gusto nga nito ay makuha ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa PBA. Kaya naman, isa si Robert Bolick sa gustong kumalas sa NLEX Road Warriors. Netong nakalipas lang nating video ay nauna na nating naibalita na gusto nang ring umalis ni Enoch Valdez sa kanilang koponan. At ngayon ay ito nang si Robert Bolick. Talagang may hindi magandang nangyayari sa kampo ng NLEX Road Warriors dahil halos lahat ng kanilang mga star players ay gusto nang umalis. Gusto nga ni Bolick ng kampyonato at para nga makuha yan ay kailangan niyang lumipat sa koponan na palaging nasa finals para mas lumaki yung kanyang tsansa na makuha ang kanyang kampyonato. At 3 koponan nga yung options niya ngayon is either TNT Tropang Giga, San Miguel Beermen o Barangay Ginebra. Yan nga yung options ngayon ni Robert Bolick sakaling aalis na siya ng NLEX Road Warriors. Pero panigurado, hindi siya basta-basta bibitawan lang ng NLEX Road Warriors at kailangan ng isang blockbuster trade. Possible pa siguro kung pupunta siya ng TNT Tropang Giga ay magiging madali lang dahil parehong MVP group ang NLEX at TNT. Pero kung tatawid ito ng kabilang kumpanya na San Miguel Corporation ay medyo magiging madugo. Kakailanganin ng San Miguel o ng Barangay Ginebra na magpakawala ng mabigat na player para makuha si Robert Bolick. Para sa akin mga chong, kahit saan mapunta itong si Bolick ay magiging malaki ang impact. Kung sa TNT ay masusolusyon na rin ito yung kanilang problema sa pagkakawala ni Jason Castro. Pagdating naman sa San Miguel Beermen ay makakatulong rin pero medyo magkakaroon ng conflict dahil parehas sila ni CJ Perez. Pagdating naman sa Barangay Ginebra ay magkakaroon ng go-to guy si Coach Tim Cone na nawala simula ng bitawan nila noon, si Stanley Pringle. At yan nga yung mga kupunan na option ni Bolick kung gusto niya nang makuha ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa kanyang professional basketball career. At tingnan na lang natin kung saan pupunta si Robert Bolick. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Justin Brownlee, no comment sa kanyang pangalawang doping issue. Hanggang sa ngayon nga mga chong ay nasa Pinas pa rin etong si Justin Brownlee. Present nga ito kasama ni Scottie at RJ Abarrientos sa contract signing ng Arena Plus bilang panibagong endorser. At noong tanungin etong si Justin Brownlee patungkol sa pangalawang beses niyang pagpopositibo sa Carboxy THC ay ang sagot nga ni Justin Brownlee ay no comment. Hindi nga yan sinagot ng nasabing Ginebra resident import dahil ongoing yung investigation at plano nga nila yung i-contest. Kaya no comment muna si JB para hindi na lumala pa yung kanyang sitwasyon. As of now, wala pang ibinababang hatol
kay Justin Brownlee kung magkakaroon ng suspension at gaano ang itatagal ng kanyang suspension kung meron man. Ayon nga kay PBA Commissioner Willie Marshall ay inaantay pa nila yung clear directive from SBP bago sila magbaba ng sanction. Ayon nga dyan mga chong, ay mukhang ang SBP o ang PBA ang magbababa ng hatol kay Justin Brownlee kung gaano kahaba yung kanyang magiging suspension. Mukhang pinaubaya na yan ng FIBA sa PBA at SBP kung ano yung gagawin kay Justin Brownlee. Pero sa ngayon nga mga chong, ay mayroong mga lawyers etong si JB para i-contest ang kanyang pangalawang beses na pagpopositibo. At dyan nga nakasalalay kung gaano kahaba yung kanyang magiging suspension o may suspension ba o wala. Sa ngayon ay tahimik ang kampo ni Justin Brownlee at yan ang aantabayan na natin sa mga susunod na mga araw. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Natahimik muna si Brownlee sa kanyang doping issue. Ano rin yung masasabi nyo? Na gusto nang umalis ni Bolig sa LX at isa sa option niya ang Hinebra. I-comment mo lang dyan sa ibaba.